Ama ang mahal na ina, ang Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, nawa ay sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulukan niya. Pinuri ka namin, tinaral ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aming kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bukod anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu
Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga taong may loobing matapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siyamong tutunguhan, dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay, nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalinga niya ang mga may takot sa Kanya. Kailanmay wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Sumusunod sa utos
ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad sumusunod sa utos ng buong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng buong Diyos. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod, buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Mapalad ang sumusunod sa utos ng buong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng buong Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin, subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa tagapamahala sa kapanahonang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga. Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia,
ipinahayag niya. Hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumanap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una ay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ay ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling kusing. Narinig ninyo na noong una ay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin nang may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ng iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo,
kapag pinaghiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyon ay nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Narinig pa ninyo na noong una iniutos sa inyo, huwag kang sisira ng iyong pinanumpaang pangako, bagkus tutdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito ay ang trono ng Diyos. O kaya ay saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyo sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo, at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid, tayo'y nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. At dito sa ating Ebanghelyo, pinalalalim ng ating Panginoong Hesus ang ating pagsunod sa mga kautusan. Hindi ko lamang alam, subalit parang ngayon, hindi nakilala ng mga tao ang 10 utos ng Diyos. Alam niyo ang Panginoon, merong listahan, 10 utos na dapat natin gawin at gampanan. Kung hindi ninyo alam yung 10 utos, pag lumabas po kayo dyan sa simbahan, dito sa harap, gumawi kayo dito sa bandang kanan. Dito sa may gawi ng patio, at makikita ninyo yung 2 malaking listahan ng mga 10 utos ng Diyos na matatagpuan natin sa Biblia. At yung 10 utos ay gabay sana para tayo'y huwag magkamali sa ating pagdidesisyon araw-araw. Para huwag tayo magkasala at maging magulo ang ating buhay. At yung 10 utos ibinibigay sa atin para sana tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Pinagbabawalan tayo gawin yung mga bagay na makakapahamak sa atin. At itinatagubilin na ating magawa yung mga bagay na tiyak makakatulong sa ating pamumuhay araw-araw. At ganun din, kung ika'y mangungumpisal at hindi mo alam kung paano mo sisimulan, puntahan mo yung 10 utos. Isa-isahin mo. Tingnan mo kung nagagawa mo. At yung hindi mo nagagawa, yun ang kailangan mong ikumpisal para ihingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi lang sapat na yung 10 utos lang ang ating gagawin at gagampanan. Hindi sapat na kung ano lang yung nakasulat doon, ay yun na. Sapagkat ang Panginoong Yesus sinasabi sa atin na dapat mas malalim yung ating pagsunod sa mga utos na ito. Hindi sapat na iwasan lang yung ganoong kasalanan, kundi maging yung mga mas maliliit pa na mga pagkakasala. Minsan nga, dun sa maliliit, yun ang marami. At yun ang nagtutulak sa mas malaking pagkakasala. Meron nga isang beses tinatanong ako, kasalanan po ba yung white lies? Ano po bang ibig sabihin niya ng white lies? Yung pagsisinungaling po yun na meron naman daw dahilan at merong
napilitan lang at kailangan gawin na pagsisinungaling, paano mo man balibaliktarin o tawagin yung pagsisinungaling, hindi nagbabago yung pagiging kasalanan nun. At inihihingi rin yun ng tawad sa Diyos. Dahil yung maliit, kahit na ngayon, piso-piso lang ang kinukupit, pero ang kasalanan kumakapit sa ating kaluluwa. Kaya nga siya sabi ng Panginoon, una, tungkol sa pagpatay. Nung nakaraang linggo, merong mahabang liham pastoral tungkol sa mga nagiging pagpatay. Pero alam niyo mga kapatid, ang Panginoong Yesus, hindi lang pagpatay ang siyang ipinagbabawal. Kundi sabi niya dito, yung magalit lang, yung may galit sa puso niya, ay para na rin daw pumatay. Yung magsabi lang sa kanyang kapatid na ulol ka, mapapasaapoy na ng impyerno. At yung may sama ng loob at galit, ipabibilanggo. Mga kapatid, malaking pagsubok po yan. Minsan, tayo'y nagkikimkim ng kung ano-anong galit sa ating puso. At sasabihin mo, ako lang naman yun. Hindi ko naman pinagbubuhatan ng kamay yung aking kapatid, yung aking asawa. Akin lang naman yun, sama ng loob. Subalit siya sabi ng Panginoon, kung gaano kalalim ang sama ng loob mo, at gaano kalaki ang galit mo, at pagiganti na ninanais, para ka na rin pumatay. At sabi diyan, huwag kang papatay. At yung pagpatay, hindi lang pagkitil ng buhay. Para sa Poong Jesus Nazareno, pati yung mga may malaking sama ng loob, ay para na rin pumatay. At ganun din, sabi ng Panginoon, huwag kang makikiapid. Ibig sabihin nun, kung may asawa ka na, huwag ka nang humanap ng iba pang asawa. Kung mayroon ng asawa, yung iyong kasintahan, huwag mo na rin hanap-hanapin pa. Subalit, sabi ng Panginoon, hindi lang yon ang pakikiapid. Kahit nga sa isip pa lang, ay nag-iisip na ng pagnanasa at kahalayan, para sa Panginoon, yun ay pakikiapid na rin. At pwede rin tayong dalhin noon sa impyerno. Pagkakasala na rin yun, kahit na sa isip pa lamang. Sapagkat ganun kahigpit ang Panginoon sa kanyang pagbibigay sa atin ng mga kautusan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, radikal ang dapat na pagbabago. Kung ang mata mo nagdudulot ng pagkakasala, dukutin mo at tanggalin mo na. Kung ang kamay mo, putulin mo na. Ang sinasabi ng Panginoon noon, ay 4 ang kasalanan, agad pinuputol at tinatanggal. Baka naman pagdating natin dito, sa susunod na linggo, baka kulang-kulang na yung bahagi ng ating katawan. Hindi naman po ganoon ang sinasabi ng Panginoon. Kundi, kaya sinasabi, yung kasalanan, hindi dinadahan-dahan ng tanggal. Kundi, tinatanggal agad. Hindi mo pwedeng sabihin na, halimbawa, kung ikaw ay may number 2, hindi naman pwede na, sige po, hanggang text-text na lang kami. Ay, hindi po pwedeng ganon. Dapat agaran na tanggal. Kung ikay hindi nagsisimba tuwing linggo, hindi po pwede na, sige po, once a month, magsisimba na po ako. Hindi rin pwedeng ganon. O kaya, kung ikay palamura, at ngayon sasabihin mo, sige po, 1 beses na lang kada araw. Hindi yun pwede sa Panginoon. Bagsak pa rin yun. Para sa Panginoon, ang pagkakasala, tinatanggal agad. Pinuputol na ang kahit anong kasamaan sa ating buhay. At siyempre, ganun din. Sa pangangako, maraming gustong mangako dahil gusto matupad yung kanilang
kahilingan. Pero sabi ng Panginoon, kung oo, oo. At kung hindi, hindi. Gawin mo na lamang. At hindi mo na kailangan manumpa. Mga kapatid, ang kasalanan nagsisimula ng maliit. Pero ang kagandahang loob din, ang kabutihan, nagsisimula rin sa ating buhay ng maliit. Kung gusto natin na ang ating buhay ay maging sa Diyos, pinagpala at puno ng grasya, kailangan kahit maliliit na pagkakasala, tanggalin na natin at alisin sa ating buhay. Hindi kailangan, huwag tayo maghintay ng malalaking kasalanan lang bago tayo lumapit sa sakramento ng kumpisal. Kundi maging yung maliliit, ihingi na natin ang tawad sa Diyos. Iiwas na natin ang ating sarili upang sana doon na tayo sa landas ng paggawa ng kalooban ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng tunay na magandang buhay. Amen. Sampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Virgen. Nang nagpagkasakit ni Poncio Pilato, pinakusan sa namatay liging, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay naman muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Noon nagmula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo upang tulungan tayo ng Espiritu Santo na sundin ang mga katuruan ni Kristo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga driver ay mag-iingat, ang mga ina ay huwag magpapa-abort, ang mga bansa ay di nagagalit sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ating layuan agad ang malalaswang panoorin, alang-alang kay Kristong ating tinatanggap sa misa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang sinumpaan ay tuparin ng mga mag-asawa at ang pasahod natin ay huwag nating babawasan.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga magulang at matatandang pari ay ating igalang, pakinggan, at huwag iiwanang nag-iisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, tulungan nawa kami ng Espiritu Santo na sundin ang kalooban mo alang-alang sa kahariang inihanda mo sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito poon. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, inagpagang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunitaing, sarili ay inirain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pag-abuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, maranasan namin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy sight. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik sa pagsasaluhan. Ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.